Mawala umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng Department of Assessment, malugod ko po kayong binabagi sa ating presidency ceremony ngayong umaga. Narito po ang mamumuna sa iba't ibang bahagi ng aming programa. Pagtataas ng watawat ng Pilipinas, kagawaran ng pagkakasa. Panalangin, binibining anak aming Luting Alfonso. Panunumpa ng nakapatay sa watawat ng Pilipinas, Ginoong R.L.T. Dionisio. Awit ng Maynila, mga pinito kanin ng kagawaran. Panunumpa ng Lingkod Bayan, binibining Alexandra Jumayna Ibernundo. Panata sa Bagong Pilipinas, ni Ginoong Mark Wilson at Atienza. Himno ng Bagong Pilipinas, mga pinito kanin ng kagawaran. May mensahe ng nanunumpa ng pinito, Officer in Charge, Attorney Maya Cristina S. Fernandez, at ang lingguang mensahe ng Unang Lungsod, Honorar Taganang-Darat Francisco Isko Moreno Neno Dumagoso. Sa puntong ito, inaanyayahan ko po ang lahat ng magsimayo para sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas.
Pilipino buong pagmamalaki ko isa sa buhay ng mga Pilipinas. Buhay sa akin ito ang layong maganda, magiging ng kailangan. Malaking nagaling sa puso, isip at diwa ang aking pamahala sa kultura at bayan sa ilahan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking kanino at kasalayan sa pagpapaundan ng aming bayan. At layong-layong na naaaray sa mga pangdaigdigang pamatayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng pagdagilan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at nakikinig ako sa mga pagkakaan ng pamahalakan dahil ang pangalaman ng biglawan sa pagdagilan ng mga pagkakaan. Sa susunod at pangalagaan ko ang karangalan at kalayaan ng interes ng aming bayan ng minamahal. Bilang Pilipino, na may pagpapahal, kakayahan at pagkasabi, hindi mo kasarili, kundi para sa nasa kapatid. At kakaapin ko ang mga tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa pagkakataon po ito, at upang magbigay ng kanyang maibig mensahe, malugod po natin inaanyayahan ang ating officer in charge ng Department of Assessment, si Atty. Maria Cristina S. Fernandez. Isang masigang palakpakan po para sa ating officer in charge. Magandang umaga po sa inyong lahat. 2026 has been the year of labor and transformation for the Department of Assessment. Every effort put in by each member of our team brought us one step closer to realizing Mayor Isko Moreno Dumagoso's vision
of making Manila great again. Ang pangunahing layunin ng aming departamento unang taon ay ayusin at linisin ang records ng aming opisina. Sinikap namin matiyak na tama ang real property taxes at certification fees na binabayaran ng ating mga taxpayer at gawing maayos at episyente ang bawat transaksyon sa aming tanggapan. Batay sa ulat ng ating City Treasurer Attorney Paul Vega as of July 2026, nakapagkolekta na ang lungsod ng Maynila ng 6.75 billion in real property taxes na katumbas ng kabuuang koleksyon noong 2025. Ipinakita nito na unti-unti natin naibalik ang tiwala ng ating mga taxpayer sa pamamagitan ng maayos at masinop na pamamahala, tamang assessment at koleksyon at pagtiyak na ang bawat pisong kanilang binabayad ay pumapasok sa kaban ng lungsod. Hindi po namin ito magagawa kung wala ang tulong at suporta ng marami. On behalf of the hardworking, driven, and dedicated men and women and members of the LGBTQIA+ community of the Department of Assessment, lubos po kami nagpapasalamat kay Mayor Isko Moreno Lumagoso, Vice Mayor G. Atienza, Secretary to the Mayor Lieutenant Arnal, City Administrator Attorney Warren Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, the Honorable Members of the City Council, and our fellow department heads and all employees of the City Government of Manila sa inyong tiwala, suporta at mahabang pasensya sa aming unang taon ng aming panuntunan. Ang pangunahing prioridad sa aming pagbabagong sinimula ng aming departamento ang kaginhawahan ng mga taxpayer. Ipinatupad namin ang viewing system, muling pinagana ang aming social media platforms, naglaan ng dedicated lane para senior citizens at persons with disabilities. At sa tulong ng City Treasurer's Office, nagbukas ng payment window sa aming tanggapan upang doon na rin sila makapagbayad. Kasabay nito, hinarap namin ang isa sa pinakamalaki naming hamon, ang pagsusuri at pagbayad ng humigit kumulang 400,000 tax records. Sa kabila ng ilitarong manpower na 118 regular employees at 17 job order personnel, isinagawa namin ang comprehensive records cleansing program. Habang tuloy-tuloy, pinoproseso namin ang daily transactions na umabot sa 5,289 transactions bawat buwan, bukod pa sa 1,408 record certification records. Palakpakan po natin ang masisipan na staff ko sa department. Salamat. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong magsunod sa ating 3 o'clock cabin, kung saan araw-araw mula alas 3 ng hapon hanggang sa pagtapos ng office hours, sabay-sabay na tumututok ang buong tanggapan sa records cleansing. Maraming salamat din kay Engineer Grace Sapinoso for spearheading this important task and for consistently reminding us of our daily commitment. I would also like to give special recognition to our 6 employees of the month from January to June. Engineer Generoso M. Garcia, Ms. Kathleen Elsie de Jesus, Engineer Kevin Carl B. Alejo, Ms. Ruth M. Vargas, Ms. Connie S. Santos, and Engineer Manuel B. Perez III. Maraming salamat sa inyong exemplary performance, dedication, and commitment to public service. Ang inyong sipag at integridad ay nagsilbing inspirasyon sa buong Department of Assessment. Special thanks also to Engineer Ronnie Fernandez and his team for their significant contribution in ensuring the city's full compliance with the requirements of the Real Property Valuation and Assessment Reform Act, or RPVARA. With our foundation now in place, our next priority is modernization through GIS-enabled inspections, an integrated assessment tax map, an enhanced database with a secure tax
taxpayer portal and strengthen data auditing and analytics. These initiatives will help us build a faster, more efficient, transparent, and future-proof Department of Assessment. Our accomplishments and visions of a technology-driven Department of Assessment were made possible by a leader whose clear direction and genuine commitment to the people of Manila have inspired and guided us to the right direction. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to introduce a true and compassionate leader, our City Mayor na walang kasingsitan, Honorable Francisco Isko Moreno. Check mo muna order. Check mo muna. Thank you very much sa pagpapakan natin ng Department of Assessment. Muli sa umuno ni Atty. Chris Fernandez at kung patuloy. Yes, pwede pa, no? Yung mag-Filipino. Kaya po na-please ka din na tumuturotok. But anyway, good morning. Good morning. Muli po, isang maulang Lunes. Dito tayo ngayon para maiwasan ng sakit. I-clear mo lamang po, pero bago tayo mag-umpisa, nais ko lang paalala ng lahat. Pati lang yung mga staff sa mga nagtatrabaho. Iba na yung kamag-anak na kailangan kapag-bahay. The city is now requesting, if possible, to each and every one of you to wear mask. Because hindi naman kayo required, but I would prefer and suggest that you wear mask, especially if you're senior na, no? Dahil kumakalat po ngayon na sakit na influenza, ubo, pneumonia, at lalo pa sa ganitong klase weather. So, pinagpapaalala ko sa lahat na hanggat maaari, kung kaya nyo rin lang naman, proteksyonan nyo namin yung sarili sapagkat ay napakalaga po ng inyong tungkulin sa kanya-kanya nyong lamesa, sa kanya-kanya nyong opisina. Katulad ng napagulat kanina ni Atty. Chris. You know, before I assume this new mandate, there is about 23% efficiency rate done on January to June. Apples to apples, different year, different administration. In the same January to June, we perform at 44% kaya sa mga taga-assessment sa office. So, ibig sabihin, napakalaking bagay sa paglilingkod sa taong bayan ay resources ng gobyerno. Ngunit ang resources ng gobyerno, dalawang bagay pwede madisgrasya. Mali yung datos o sadyang binamali yung datos. Kapag naitama natin, wala kang kailangan gawing effort. Basta tama ang ipinasok na data, tama din yung ibibigay na data sa mamamayan. At maiwasan na mabiktima ang mga mamamayan na babayad ng buwis sa mga unnecessary activities. And I'm happy that unti-unting ibinabangkon ng mga taga-assessment sa office ang kanilang laman. Sapagkat dalawa po yan talaga. Yung Real Property Tax Division sa baba at sa assessment office, nung araw putok na putok yan para yung zoning sa office ng building official o bilang city engineer. Hindi naman po lahat. Marami po dyan, matitipid
Kaya alam mo, sa isang kain ng kamatis, no, kailangan ang pamahalaan nalisin kagad yung bulok na kamatis na iilan. Dahil pag hindi natin ginawa yun, yung tatas ng katas ng bulok na kamatis, makakawa ang lahat. Marami sa kanila ay talagang dedikasyon na maglingkod sa taong bayan. Minsan nape-pressure sila ng mga ilang makapangyarihang individual. Maaaring mga bosyo, malapit sa kusina, may kakilala, and so on and so on. But I'm proud since July last year. Unti-unti. At ito unti-unti na ito, ay nagbibigay naman ng malaking development sa efficiency, correctness, and fairness of our city assessments office. That's why I'm really proud of them. Palapakan natin sila. Malaki po ang challenge natin. And the good news, Attorney Chris and I, and Ramon, some member of the Manila City Government employees kasama ko sa Estados Unidos na tumanggap ng pagkilala para sa Luzon ng Manila. At marami kami tinatinan ng mga pag-aaral. At ang maganda dito, sa gagawin natin sa susunod, wala na tayong gagasusin pa. Sapagkat yung dati na natin binili, na siyang binigyan ng pagkilala, ay magagamit pa natin fully on all other data management ng ating siyudad. And upon the third, kami nila Attorney Chris nag-usap-usap kami. Sabi ko, ako, panahon na ng pagbabago. Ito, pag ito na pagtagumpayan natin, sa totoo lang, pag napagtagumpayan natin, kahit sino maging mayor, we'll have a better, clearer picture of what we can earn without being a burden to the taxpayers, and what we can spend that money to be converted into public service or services. Mas marami tayong matutulungan. Mayaman ang Maynila, inabuso lang talaga ng mga ilang leader ng departamento. So that's why we are going to a journey of literally cleansing, data banking, utilizing existing resources without incurring expenses, and modern technology, which is meron na rin tayo 3D mapping of Manila, yung mga drone na binili natin, and AI technology for immediate prompt, utilization of prompt para mabigyan ng description ang bawat kadastre o parsela ng lupa. Ito man ay horizontal or vertical. And I would like to take this opportunity this morning to ask each and every one of you to really cooperate with this project. Because after you, we're going to the business. Para lahat kayo, yung taxpayer, hindi na nagpapalit-palaw kung saan-saan. Hindi na nalilito sa maling PIN. At yung PIN, minsan sinasadyang mali. Or yung PIN,
Kahas-hanggang sana. Dahil double entry, triple entry, at quadruple entry. Gone are the days. I think it's time for us to stop that. Panahon na talaga. Hinto na natin. Alam ko sa puso ninyo, sa isipan ninyo, gusto niyo lamang pumasok na alas 8 ng umaga, umuwi ng alas 4, excel from your field of undertaking, irapos ang pamilya ninyo, mauuwing ligtas, and hopefully, pag nakita kayo ng gilas, mapromote kayo based on merit, hindi yung dahil nagadala ng baptimang, driver deserve, o kasama kumakain sa kusina ng mga individual na may kapangyarihan na kaibigan natin. Some of you were promoted at that result. Some of you were appointed. Wala makita. I base it rito. Because almost every week, non-stop. Ayoko may bakante. Masinin nyo, ayoko may bakante. Kasi pag mayroong bakante sa plantilla, hanggang maaari ayoko yun. Dahil pag may bakante, tuwan-tuwa ang mga mayor nun. Tuwan-tuwa. Ano yung bakit? Pagdating ng last quarter, may savings. At alam nyo na, yun, ako yun. Nilagay lang ng departamento yung item na yan dahil kailangan yung tao dyan. So that's my point. There is already budget. But then again, I always believe that the sun will shine again. After the rain, there is a rainbow. I'm really proud of you guys, with all honesty. You cannot argue with results. No matter what. Kahit ka nagpa-achieve space, hindi ka itinitay ng kawali. Kasi at the end of the day, what matter most is the result. Results matter. You can apply with numbers. You can apply with performance. Yun ang lagi ko kikilingan. Kaya galingan ninyo dahil alam ko pagiging busy kayo in the next 6 months. Kasi binigyan mo ng target si Chris. Pero huwag kayong mag-alala, may ipadadala ko sa inyo ng mga bata. Mga bata ito na kasama rin natin naglilingkod upang nakakatuloy. And after you guys, we will go to business, we'll go to other agencies and so on and so on. So it's all about gathering data, creating big data, analyzing this data so that leaders can appropriate effectively, efficiently, with that kind of limited resources to convert it into public service or services for our people. Marami pa akong pangarap sa Maynila para sa mga taga-Maynila. Pero yun, lahat yun nasa drawing board. Pag walang channel yun, nasa drawing board lang yun. Pero dahil sa inyong lahat, dahil kayo nagiging masikip na, at nagiging po tayo, hindi naman tayo nagsisinungaling, na yung effort ninyo, nakikita ko, o siya naman sinasabi ko sa tao. Kasi pag mali naman, sinasabi ko naman. Pero pag may buting ginagawa, ipinagpupugay natin. Kaya po sa ating mga kapwa magagawa sa puso ng Maynila, ay pag-iingat kayo ngayong linggo. Ito, linggo maulan. At salamat sa Diyos. Mag-iisang buwan na ng ulan. Mag-iisang buwan na walang bahan sa City Hall. Sayang, kung sa atin napunta yung bilyon-bilyon. Walang bahan sa alaw. Walang bahan sa lubin. Walang bahan sa
Espanya, and so on and so forth. But at least, kayo mismo, ay distikong buhay, dito man lamang sa pahoran natin, sa workplace natin. Kapag ginawang tama, hindi kinatsyog, hindi na samurai, hindi na taga, at talagang pinagtuunan ng mga sakit, yung paggawa ng bayan at wala ng blood control. Kaya gusto na. We may enjoy it. Ayaw ko na bago mag-uusap tayo ng malakas ng natin. Pero kung mula na ng malakas ng beses na for the past 1 month, and I'm happy that dito man lamang sa atin sa sarili natin magulat. May kapanatagan na mga empleyado at mga taxpayer. Sana mag-kumuha sa sito. But for now, I'm happy. So mag-iingat kayo. Kung kailangan nyo hindi ka mo natin pamilya sa bahay. Doxycycline, we make it available already in anticipation na mga empleyado natin masulong sa baha o sa warehouse. Kumuha kayo sa clinic, nasa baba, magtabi na kayo para bago kayo sumulong. Kung pauwi na kayo sa bayan ninyo, sa syudad, masabi nyo sa Luzon, di ba? Tirahin mo, tirahin. Pasti sih, itu tulis na. Mag-iingat kayo sa maraming mga sasabi mga panilig, mga batang kaibigan. But for now, again and again, hindi ako magsasawa, papurihan ang tunay na pagbabago ng assessor's office. I'm really proud of this. Keep it coming. Kailangan kayo ng so sa ating mga pulis, sa inyo natin dito, mag-iingat kayo mga pusiyan natin at isang ligtas na linggo para sa lahat at kapalay mga kayo ng buong. Maraming salamat. Manila.